ni Papa Pio Ikakaltuwa, ang dekreto na nagpundan ng Cáceres bilang Archdiocese, asin ang Legazpi Asin Sorsogon bilang Suffragan Diocese. Namumutan ng mga tugang kay Kristo, ngunyan na nakalaog na kita sa pintuan kan Jubileo, girumduman ka ang momento na mismo ang sapuyang diocese na mundag. Sa aldaw na ini, 75 taon na ang nakaagi kan Hunyo 29, 1951. Ang sapuyang dating Santo Papa, Papa Pio Ikakaltuwa, itinugdas ang Diocese kan Legazpi sa paagi kan Konstitusyon Apostolika na Quo Filipina in Republica. Sa mga tataramon kan Santo Papa, ad implicimo Dio Eccesis Cacerensis Territorio Civiles Provincias vulgo Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate et Legazpi nunco patas distrahimus et novas erigimus Dio Eccesis Legazpiensem et Sorsogonensem appellandas. Pro inde Dio Eccesis Legazpiensis intra fines contineditur provinciarum civilium Catanduanes et Albay, ad quam pertinent etiam insulae Cagraray, Batan et Rapurapu vulgo nunco pate. Sa Ingles, from the vast territory of the Diocese of Cáceres, we separate the civil provinces of Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, and Legazpi, and we establish the new dioceses of Legazpi and Sorsogon. Accordingly, the Diocese of Legazpi shall comprise the civil provinces of Catanduanes and Albay, including the islands of Cagraray, Batan, and Rapurapu. Sa solemneng mga tataramon na ini kan Santo Papa, pinagkatiwalaan ang simbahan sa Albay kan sa diring obispo, sa diring katedral, asin sa diring misyon. Tinagta. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
O Diyos, na sa solemnidad ng mga apostoles na si San Pedro asin San Pablo, nagtao ni ginagalangan asin banal na kaugmahan kining aldaw. Warasan sa imong simbahan na magsunod kan sa indang katukduan sa gabos, asin huli sa inda mag-ako ang simbahan kan kapilunan nin pag sa Diyos. Huli kay Jesucristo ang kagurangan niya mo sa imong aki, nagaiba mong nabubuhay asin nagahali kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Opo, asin hinanyo niya po ang mga babasahan. Pagbasa halin sa gibo ang mga apostoles. Kan panahon maligan, pinasakitan ni Haring Herodes ang nagkapirang mga kaayon sa simbahan. Ipinagalan niya si Santiago na tugang ni Juan. Kan mahiling niya na ikinaugmay ni kan mga Hudiyo, ipinadakop man niya si Pedro. Nangyari ini kan piyesta ni tinapay na mayo yung limatura. Pagkatapos ni Herodes si Pedro, ipinabilang ko niya ini dangan pinabantayan sa apat na grupo ng soldados na may apat na tao sa lamang grupo. Plano ni Herodes na iatubang siya sa mga tao pagkatapos kan Pasko. Kaya pinabantayan si Pedro sa bilanghoan. Alaga ipinabili siyang maikot sa Diyos kan mga kaayon ng simbahan. Kan pagdi bago iatubang si Pedro ni Herodes sa mga tao, turog siya sa tahaw ni duwang bantay. Nagagapos siya ni duwang kadena. Sa kanababantayan pa ang pintoan ng bilanghoan. Bigla sa nang nagtunga ang sarong anghel ng kagurangan. Dangan nagliwanag sa daog kan bilanghoan. Ginugyog kan anghel si Pedro sa abaga sa kasinabihan. Dali, magbangon ka. Natangkas ang mga kadena sa mga kamay ni Pedro. Dangan, sinabihan siya kan anghel. Maghapos ka sa kamagsandalyas. Ginibo ini ni Pedro. Dangan ang anghel nagsabi, mag-alikboy ka sa kasunod sa ko. Nagsulat sa iya si Pedro, paluwa sa bilangguan. Alaga day siya nakuhuna na tunay ang ginigibo kan anghel. Anhona niya sa ambisyon sa naman sa iyang nahihiling. Nag-agisin na sa emot na grupo ng mga bantay, asin sa ikadawang grupo. Dangan nag-agisin na sa lansang na trangkahan pasiring sa syudad. Nagsadiring magbukas ang trangkahan para sa inda, asin nagluwas sinda. Naglakaw sinda sa sarong tinampo. Dangan binayaan tolo si Pedro kan anghel. Kan mamangnuhan ni Pedro ang nangyari sa iya, nagsabi siya, ngunyan, haram ko ng sinugo ng kagurangan ang sa iyang anghel. Tanganing iligtas ako kay Herodes, asin sa kabos na minamawag na mangyari ka mga Hudiyo. Tatalaman ka kagurangan. Salamat sa Diyos.
sa ito ng surat ni San Pablo kay Timoteo. Dapit sa saktuya, nagdatong na ang oras na ako'y atang, nagabot na ang oras ng paghahalin ko sa pinaman. Nakilangan ako limbahan, natapos ko na ang pagdalaman, kasi nagdalay ako kaibol sa pagtulong. Kaya nung niya naghahalin sa ko ang korona ni Katalosa, na itatawas ako sa andang rito ni Katarami. Ang matamos na ko, itatawag ako sa nasa ko, kundi sa gabos na lagi sa pagkamot, naghahalagan sa iyang paglalong. Alaga din mayan ako ang kabarana, sa katilawan ng puso sa pagbalanino kay Bahay na Bareta sa mga pagkaman. Kaya nakaligtas ako sa kagalanan. Iniligtas ako ni kabarana sa gabos na tao, kasi dalawang niya ako sa iyang kamarawayan sa langit. Mapasaya ang kamarawayan sa lang ako. Amen. Tatarang ka ang kabarana. Salamat sa Diyos. Hallelujah, ang banal na Ebanghelyo. Ang kahurangan mapasayo. Paglupiyaw kan banal na Ebanghelyo, susuki San Mateo. Nagtuman si Jesus sa distrito ng Cesarea Filipos, sa hinabot niya ang sa iyang mga disipulo. Ano ang sabi kan mga tao? Si Isayda ang aki ning tao. Nagsimbag sinda. Ang sabi kan iba, si Juan Bautista. Ang iba nagsasabi na si Elias. Ang iba naman nagsasabi na si Jeremias o saro kan mga propeta. Tinapot sinda ni Jesus, para sa Indo, si Isay ako. Nagsimbag si Simon Pedro, ika ang Kristo, ang aki ng Diyos na buhay.
Paladan ka, Simon, aki ni Juan. Huli ka ba kong tao ang nagpasabot sa imo kan katotoohan na ini, kundi ang sa kong Ama sa langit. Ang sabi ni Jesus, kaya sinasabihan ta ka, ika si Pedro, sa rokang gapo, asin sa ibabaw kan gapong ini, papatindugon ko ang sa kong simbahan. Dawa ang kapangyarihan ning kagadanan, dainanggan, makakadaog kaiyan. Itatao ko sa imo ang mga liyabe kan kahadean ning langit. Ang anuman na ipangalad mo sa daga, ipapangalad man sa langit. Ang anuman na itugot mo sa daga, itutugot man sa langit. Ang marahay na bareta, kan kagurangan. Sa kuyang mga tugang sa pagka-obispo, Most Reverend Alan Dialogo, ang Obispo kan Sorsogon, na naswagungaga nagsilibrar man kan sa indang jubileo, kasi ako nakisumaro sa inda, kaya yaon siya ngunyan, nagpaunraman. Bishop Louis Oxiano Candira, Diocese na gikan sa Legazpi, Diocese na aki kan Legazpi, Sirin ang Legazpi, aki kan Caceres, tugang kan Sorsogon. Sa itong namumutan na Obispo Auxiliar Emerito, Mamulidoy Kiambao, mga tugang ko sa pagkapali, religyoso asin Diocesano, mga kamadrehan, salamat ang presensya nito. At sa tuyang mga ginagailangan ng mga namamayo ng Banwaan, Governor and Mrs. Susal, Congresswoman Rizal, Representative Pido, si Ms. Garbin, Mayor Bisham, salamat. Asin sa mga board members ng YNED, mga city and municipal mayors, mga kagawad, gabos na mga namamayo ng mga LGUs sa tuyang probinsya. Mga tugang ko sa pagtubod, gusto ko lang kung may video ng mga tugang niya kung nasa luwas ng katedral, nagtitios, nagsasapa, kanuran. Salamat sa Diyos na akong pag-usog. Pero sabi nga ni naging hingsa ko si Bishop Alan Casuaco para saan nangyay itong mga nasa luwas. Hirap man. Biyaya ko yan yung mahal na Diyos. Biyaya yung kakurangan ng uran, kaya ako untalan ko asin magpasensya kita. Ngunyan man sa naini, hindi na mauutro. Anikas 75 taon at sa itong pag-Diyos. Magkikilihan kita sa ikasanggatos na taon. Kumburoy pa. Gusto ko man kong bibilo ng mga tugang niya to from the deaf community, asin ang mga representante kan Sagrada Familia, mga tugang niya to na kaptang nagayukan sa itong simbahan. Mga tugang, biniyayaan kita, nagsusupay ang sa iyang kabuutan. Inantabayan kita, di na kita binabayaan. Ini mga tataramo na inaawit niya ito mo niyan, na sinaawit ito tayo pagkatapos ang Santa Misa, ang Jubilee Song
na sa tuyang tinumpot ko na para sa dakulang selebrasyon na ini. Biniyayaan kita, inantabayan, asin mo niyan sinusugo kita. Sisimbagunta ang sa iyang pangabuda. Anak po, paano ta sisimbagon ang pangabuda na ini? Napadagos na magmisyon sa ngaran ng kaguranan. Ano ang nagyan sa to kay ini Jubileo? Kasi bago sa misa sa Sorsogon, si Nuncio Apostolico Charles Brown ang naging main celebrant, as in siya ang nag-deliver ng homily. So sa iyang homily, ginamit niya po ang imahin kan odometer kung aramid kung ano yan. Ito baga kung nagme-measure sa sarong motorsiklo o auto kung ano nakarayo ang nalakaw na biyahe kan yan yung makina nito. So yan ang odometer. As in sabi niya, araw man kita kayo pigsukol tanong niya, pero ang taon na kita, 75 taon. Kapot lang ano po, kaya tapa kaya, ang sa tuyang lunadaan, ang sa tuyang baruto, ang sa tong simbahan. Kaya kapot, paano tayo isisibagon, hindi pangapulan, pagkalihis kisitinten, 5 taon na biniyayaan kita kan mahal na Diyos. Tinausa sa tuyang kadapol ng mga balaog, buhay, pamilya, trabaho, katulinuan, asenso, asin ano pa man sa tao, siyempre may mga pagsukol, asin problema, nagdanay siya sa pagbiyaya sa sato, asin inatabayan niya kita, kaya kita pinabayaan. Nagtuga ang bulkan, padagos na nagtutuga, kadako na bagyong nagagi, asin naglihis, uya pa manggirahay kita, simbahan na nagbabaklay, padagos na nagsisirdi sa ngaran ng kaguranan. Kaya paano rin isisimbagon ang mga karahayan ninyo? Gusto ko kong gamitin duwan lang natataramon. Duwang tataramon, ang didirundumon niya to sa pagsimbag kay ining pag-agyat na ining kakurangan sa padagos sa pagmisyon. Nagmamangnong simbahan. Inaapod kita na maging sarong nagmamangnong simbahan. Ang pagmangnong mga tugang, tataramon na bigol na hararong, ut sabihon pagkamuot. Pero natata kung pagkamot ang ginamit ko ta, pwede naman sabihon, namumuot na simbahan. Ang pagkamot ano po, masyadong dakula, very general, kumisan abstract panganik. As in, kadagda na basis, yaon sa pagmati, namumuot ang taka, labwikaw, pangarap kanya. Pero ang pagmangno, iyon yaon ang pagkamot, pero iwan yung pangapunan na magsimbag. Nagibuhon, ipahiling, patunayan ang pagkamot ni Saro sa sayang namumutan. As in, ini ang pangapunan sa sato. Kita simbahan na namumuot sa kaguranan, sa mga balaod na itinaw niya sa sato, pero nagmamangno kita. Uli kan pagkamot na ini. As in, paano tayo ni ipapahayag? Nagmamangno kita sa agrangay kan kasaradayan, kan mga dukha, kan mga daing laban, as in daing suka, ang mga inaapi sa tahaw niya to. Iyo ipakita ng programa ni bisa sa tong Diocese, duwang dahulang programa, simbag sa pag-asenso. Sarong programa na itinataw niya to sa pagtabang kan mga tugang niya tong may kakayahan na magnegosyo. Pobre, dukha, pero iwan yung pangiturugan, may kakayahan, may oportunidad, na sindaman mag-asenso, asin makalampas sa kamugtakan ng pagkauhipon kan kadaihan asin pagtios. Iyo ini ang simbag na itinataw niya ito. Asin malangani, pasalamat kita. Bako nalang digdi sa Albay, sa bilog na Kabipulan, nag-abot na kita. Sagod sa Northern Samar, itinutuklo niya ito ang marahay na bareta nini, ang simbag sa pag-asenso. Sa ngaran kan pagkamot, sa ngaran kan pagmangno, sa ngaran kan mga tugang niya itong nangangaipo. Asin siyempre ang tada. Ang tada, pag midbid na ikunin mga tugang kitang masiguro anong pagmakuot, na isinan kayang makalampas sa kaurip namin pagtios. Iyon itong severely poor, totally poor. Yaon sa inda, ang tunay na pag-agrangay na nangangaipo ng simba. Kasi nang tada, na pinunan niya itong gibuhon na sarong main project o programa kan sa itong Diocese. Iyon ang pagmibid na daitan naliligawan ang mga tugang niya itong nagtitios
asin uripon kan kadukhaan. Pero labi pa dyan. Nagmamangno kita sa agrangay ni mga tugang niyatong naglalakaw sa diklom. Pakulang ninhulita pobre sa material na bagay, kundi pobre man sila sa katotohanan, pobre sila sa pagkamot asin pagpatawad, pobre sila sa pagsabot ninhulita sila nagkasala, naging maati sa matakan iba, sa matakan banwaan. Ang simbahan din nung ka pwede magtalikod asin maging bungog sa agrangay kan mga tugang niyatong nasa siring na kabugtakan. Nagmamangno kita sa ngaran nila. Nagmamangnuman kita sa pag-ataman kan gabos na itinaw sa to kan Diyos. Sa pag-ataman na sinpagprotehir kan kapalibutan, malinig na natad, mayaman na dagat, mabungang kabukidan, asin masaganang kapatagan. Itinawin sa to kan mahal na Diyos. Asin mo niyan, nahihiling nato na kumisang pinapasipara ta, ang diretso kan sa tuyang ina kalikasan. Na siya dapat padabaon man niya to, na ipagpasiparahon. Di kita basta magtapok ng basura maski sa in. Di kita basta magputol ng kahoy na nakakapakalbukan kabukidan. Di kita mag-ati kan kadagatan na ang mga basurang itinatapok at kinakaon na mo niyan kan mga sira asin minabalik man sa linis sa kuya. Pagmangno sa kapalibutan, tayuini ang pamanata sa masunod na kapag-aratian. Di nang iba. Dahil na kita makakaabot itong maghalap na makadiscover kini sa rupang planeta na matransfer kita dumantulo rin. Tunaw na sa itong mga tulang nagbabiyahe pa sa napasiring sa Mars o sa Impaman. Ang sa tuyang mga siyentipiko. Ini ang sa itong ginaban. Ang kapalibutan ni rinigalo sa sato kay mahal na Diyos. Kung pa naman sa hardin kami din, na rinaot asin rinatakan man ka sa itong mga magurang, ninghuli kasi na naging ambisyoso asin makasadiri. Ambisyon asin pagkamakasadiri na human ang nagiging dahilan kung natatari naraot nga ito ang kapalibutan. Matanos na pagmantiner, pagmanihar, ang mga pundo asin gabos na bagay na yaon sa itong mga kapot bilang simbahan. Kita man mga padik na mga kura paroko na iwaning diretso asin kapangyarihan na magkapot nin pundong nakakamtan niya to huli kan abuloy asin kung ano pa man na servisyo itinataw sa itong banwaan. O ang sa tuyang mga sekretarya, ang mga nagtatabang sa to sa parokya, ang mga manlain-lain na mga komisyon asin mga pastoral councils na iwaning kakayahan na padalaganon asin magtabang sa pagpadalagan kan sa tuyang mga parokya. Kadakon kitang rinirigalong responsibilidad yan. Mangnuhuntangan ang sa itong mga itinataong obligasyon sa ito. Ang mga obligasyon in malinig, honesto, asin may responsibilidad na pagkataman kan anuman ang mga regalong itinatao, ibunubugta sa kabuta. Katiwala kita, bako kitang kagsadiri. Hinahagad sa to ang matanos asin honestong pagpadalagan tananing kita man maging maninigo na ako doon na mga katabang uripon servants nagdakula ang pagtiwala sa karahayan kan kagurangan. Nagmamangnuman kita sa sangtidad kan buhay asin kan dignidad ning kapwa-tao sa pagrespeto sa diretso umano kan kada saro, makapangyarihan man o bako, mayaman man o duka, may inadalan man o wara. Bilang mga katiwala, papahalagan ta ang buhay kung sa tulak nin sarong ina, sagud sa kagadanan. Ningulit ang buhay, regalo sa sato kan kagurangan, ipinagkatiwala sa sato. Asin ini sa tuyang dapat na atamanon, pakarhayon asin ingatan. Nagmamangno kita sa pagsaksi sa ngaran kan katotohan, katanusan, pagkasararo asin katulinungan. Dahil pwedeng di kita din makilabot, urog na mo niya na panahon, na namamatian niya to, na i-experiensyahan, asin nasasaksihan, ang manlain-lain na violensya, pagkabaranga, pagratak sa dignidad ng tao, na ginigimo maskit ng mga kasaradayan,
mga jóvenes na tataunan magadana. Mga diin panganib lamang nakakasabot kung ano ang tama asin sala, instrumento na yung violensya asin ini sa tuyang na-experience mo na. Magmamanglo kita sa mga sitwasyon na araw kayo ni tadi kita pwedeng magpasipara. Sa hurin, kung dahil niya ito aatamanon asin aatumangon ang siring na sitwasyon, inibabalik sa sato asin kita man lang ang magkakaigwa ng kapurisawan. Nagmamangnuman kita sa pagpadagos sa pagbago kan sa tong sosyedad. Matabang kita asin makikisumaro sa padalagan kan sa tuyang gobyerno asin lokal na mga namamayo, tanganin ang sa tuyang mga pangiturugan bilang komunidad, bilang sarong probinsya, mangyari pakulang para sa nagkakapira, kundi para sa kagabsan, ningulit ay yun ang pagbuot ng kagurangan. Magamit kita ng mga bagong teknolohiya, mga bagay na nagtutuklo sa sato, tanganin mas maging kapable kita sa pagsimbag ng mga challenges ng satong panahon. Pero nagpapatayin din ang sa tuyang Santo Papang si Pope Leo sa iyang surat encyclical Magnificat Humanitas na magiging builders of communion, not architects of Babel. Ang Babel, aram niya ito mga tugang, itong turing pinatindog ng mga tao kay itong panahon, ninhuli tapos hindi maging arog sa Diyos. Gusto nilang kumpetensyahan ng kagurangan, asin ang bunga kay ni pagkabaranga dahil nagkaikwanin man lain-lain na lingwahe, asin na sila nagkasinarabutan. Sabi kan Santo Papa, si Pope Leo, ang mga bagong discovery na didiscover niya, ang mga bagong teknolohiya, arugan artificial intelligence, gagamiton ta, tanganin ang tunay na dignidad ng tao, dignitas, ang dignity kan sa tuyang humanity, kan humanity niya to, dahil niya to mapasipara, asin dahil maratakan, huli, kan pagbabago, asin mga influensya, kan siyensya. Maging responsable kita sa pagbabago, ng huli ta ini, itin na talaga ng Diyos sa to. Kapangyarihan, bako sa paagi ng artificial intelligence, kundi kan sa tuyang natural na intelihensya. The human intelligence that is based on the dignity of being sons and daughters of God. Iyan ang pagmamangno na hinamaot kong mangyari sa sato. Pero magmamangno kita bilang simbahan. Asin sa simbahan na ini, kita inaapod na maging sinodal na simbahan. Aram taan na po padagos, pirang beses niya na piningadan mo ang tataramo na ini, asin pirang beses naman kita naghurot-hurot, nagurulay, nagdiskutir, nag-atid-atid kung paano ini magiging tunay sa satuyang tao na ang satong simbahan sinodal. Pero girumdumot pa mga tugang na ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo na sinabi niya kan inapot niya mga disipulo, sisay ako sa paguna nindo. Si Pedro nagsabi, kagurang nalit ang aki kan Diyos. Ang aki kan Diyos na buhay, ang Kristo. Kaya sabi ni Jesus sa iya, paladan ka, Simon, aki ni Jonas. Sa ikagapo, Pedro. Sa gapo ni patitinuguan sa kong simbahan. Di siya nagsabi, napapatugdugon ko di ang sarong komunidad, di ko di papatugdugon ang sarong barkadahan, asin ano pa man o organisasyon, kundi simbahan. Mga tugang ini ang pinatindog ni Jesus, asin ang tunay na patugmadan sa totoo lang siya mismo. Kaya paano kita magiging simbahan? Ang padagos na pagpangapulan na iharubay niya to ang Ebanghelyo. Ninulit ay ini ang sugo ni Jesus sa mga disipulo bago siya nagsakat sa langit. Lako kamo sa bilog ng narunan kang ginaman. Bunyagan ninyo sila. Sa ngaran ka na maasinapi asin Espiritu Santo. Asin itunglo ninyo sa sila ang gabos na itinaram ko sa sila. Asin ini gabos na itinaram na iniyaon sa Ebanghelyo ni Kristo. Itagabos, mga tagapalangibong, tagaharubay, kan Ebanghelyo ni Kristo. Pero tanganing maging maninigo kita sa pagharubay na ini kan Ebanghelyo ni Kristo, dapat si Kristo nasa tahaw kan sa itong simbahan. Bago si obispo, bago ang pura paroko, bago kung sisay man ako pastor, kung ano pa man ang mga namamayudan, kundi si Kristo dapat ang nasa sentro kan sa itong simbahan. Kung siring
Madamog kita kan sa iyang tataramon. Maselebrar kita kan sa iyang idinusay na buhay sa sato sa pagikan Eucharistia. Mamimiti kita bilang komunidad na nagre-reconocer, nagmimiti na kung na isya, dahil kita ning maghihimo, dahil kita ning mahihimong ano paman. Kaya si Jesus dapat ang nasa sentro kan sa tuyang buhay bilang simbahan. Ano man ang desisyon, ano man ang himo, dapat ini sa ngaran ni Kristo. Pinapakusog kita, sabi ko nga ni, sa pagikan liturgia, asin kan mga sakramento ng simbahan. Pasubungtan sa itong mga sadiri, kan itinataong balaog ni mahal na Diyos, digdig kung kita nagtitiripon, taaramdaman padagos itinutoklukan simbahan, na ining ang burabod, asin ang pinakasentro, kan sa tuyang buhay pagtubol. Ang simbahan na sinodal, dalan na naglalakaw, nagbabaklay, naghihimati sa tahaw kan mga pangyayari ngunyan sa ginapan. Kaipuhan kitang maglakaw, tanganing aram niya ito ang nangyayari. Di kita pwedeng magdanay sa nasalaw kan simbahan, salaw kan sa itong parokya na nagsisilbra kan liturgia. Ninulita pagkatapos kan misa, dinadagog na ini. Lakaw kamo, ibalangibog nindo ang Ebanghelyo ni Kristo. Lakaw kamo sa katuninungan. Lakaw kamo sa pagkamot ng Diyos asin sa kapwa. Lakaw kita, iri ni ang simbahan na sinodal. Padagos na nagbabaklay sa kinaban, sa pag-atubang kagabos na pag-abiyag. Madali man ninyo magabat, makuri man ninyo maugma, kitagabos masimbag sa pangapuda ni ini, kan simbahan na sinodal. Asin sa satuyang paglakaw, siyempre, pagkairiba kita. Asin kung kita nag-iiriba, kung kanya-kanya, kundi sa rabay kitang naglalakaw, nagdadangog kita kan tingog ng kada saro. Rinerespeto niya to ang ideya ng kada saro. Nagiging sensitibo kita sa pagrespeto kung minsan ibaman ang isip kanyaon sa ibong. Ibaman ang paagi tanaling marisolviran ng satong mga problema sa pagdialogo, sa pakiulay, sa paghinanyog, asin sa pagrespeto nangyayari ang simbahan. Asin siyempre, nangyayari ang pagkasararo, ang pag-uswag, asin ang katuninungan. Ano ang hinahagad siya sa to? Simbahan kung saan nakasentro si Kristo. Mga miyembro ng simbahan na may responsibilidad sa pag-atubang kan mga pag-agyak kan panahon. Dahil natatakot na mag-atubang sa ngaran ng justisya, pagkamot, pagkahirap, asin buhay. Asin mga dugang nagsasaksi sa tataramon, asin sa libo. Nagigirumduman ninyo itong istorya ng sarong hoben. Siguradong nadagog na ninyo ini, na nagduman sa sarong kurang na lalaki, may daradaran ba yung buhay na ba yung gusto niyang sugulo ng kanunungan ng kurang. Ang sabi niya, pag hinapot ko si Lolo Takyo, kung an bayong na nasa kamot ko buhay o gadan, pag nagsimbag siyang buhay yan, pipil si Unkuan bayong asin ni magagadan. Bubuksan ko ang kamot ko, sabi mo buhay. Pag nagsabi ang kurang na ang bayong na yan gadan, bubuksan ko ang sabong palad, asin ang bayong malayong, buhay ang bayong. Ha? Paano daw kaya makasimbag ang kurang? Dinaranyan bayong? Sabi niya, tatamtakyo, ano aning nasa kamot ko? Bayong gadan o buhay? Ang simbag ng kurang, noy, ang simbag nasa kamot mo. Pag binukamon sa imong palad, buhay yan. Pag pinildit mo sa imong palad, gadan yan. Ang simbag nasa sa tong mga kamot, mga tugang. Sa kamot ni tataong magmangno. Kamot na taong magrespeto. Kamot na tataong magbendisyon, bako na magkulong. Kamot na taong magtiklop sa pagpamibig. Kamot na tataong magsilibrar ng buhay. Nihulit ang karahayan nasa laog ng simbahan. Tinatawag din noon Ramonyan ang duwang Santos Apostoles at duwang poste ng simbahan, si San Pedro at si San Pablo.
Kasi kung na-obserbaran ninyo mga tugang, ang mga binasa manungod sa pagsakit ng mga apostoles na ini. Sa inot na pagbasa na idamog na ang istorya ng Priniso, si Pedro, pagkatapos na gananon ang saro sa mga apostoles, si Santiago. Di siya pinabayaan kan kaburangan, may anghel na ipinadara sa iya. Pero ini manifestasyon ni pagsakit, persekusyon, asin kadibisilan na atubangon kan simbahan. Sa ikadwang pagbasa, ipinahayag ni San Pablo kay Timoteo, kan siya nasa prisuhan, asin araw niya, namamatian niya, na madali na siyang sintensyahan ng kagadanan. Kaya sabi niya, tapos na sa kong pagbablay. Hinahalat ko na sana ang regalo na itataw sa ko ng kaburangan, ang regalo ng katulingungan. Kita man nagmamaot ng regalo ng inyong mga tugang, pero di patapos ang sa itong pagbablay. Ugarin, yaw niningko ang apostoles na ini, na pinalad kita na sa pagsilibrar takan 75 taon, asin ang daw na ini kung sasain, kung nuarin sila tinatawan ng honra, iyuman sila ang nagiging modelo asin tabang ta. Tabangan lugod kita kan pagsakit kan mga apostoles, ang dugog na pinabulos nila sa ngaran kan pagtubod, iyulugod ang maging fertilizer, abono, na mapatalubog kan sa tuyang buhay bilang simbahan. Simbahan na nagmamangno, simbahan na nagbabaklay, pasiring sa kapanuhan kan kaharian. Maugmang hubileyo po sa St. Lugabos. Pindutan. Sarabay kitang magpahayagan sa tuyang pagtuod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibok ang langit asin kan daga. Kan gabos na nahihiling asin ay nahihiling. Asin sa sarong kagurangan na si Jesucristo. Bugtong na aki kan Diyos asin namon dati kan sa Ama. Bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos. Ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinanaki na ilinanang. Saro sa pagka-Diyos sa Ama. Uli sa iya nagkaiwakan gabos. Uli sa satong mga tao. Asin uli sa satong kaligtasan. Naghilig siya halip sa kalangitan. Asin na nilaman uli kan Espiritu Santo kay Virgen Maria. Asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sa krus sa kagalanan asin ilinubong. Asin kanikatulungan daw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga ganaan. Ang sa iyang kaharian na katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangan na singkaptao ni buhay, nagikan sama asin sa aki, siya kay makanama asin kan aki, sabay asin nasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawan ng mga kasalan, kasi naghahalat ako at pagkabuhay liwat ng mga gadan, kasi buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang nagsasabi sa mamumuto na pangataman ng Diyos, na nagaantabay sa satong pagbaklay bilang simbahan na sinudal. Nagsasabay siya sa satong mga pakikilaban,
asin nagsusubo sa to sa pagsaksi sa iyang ebanghelyo. Magdulot kita ngunyan kan sa itong mga pamibig, asin at sa itong isisimbag kagurangan, giyahan mo kami, ibahan mo kami, asin suguha kami. Kagurangan, iyahan mo kami. Ibahan mo kami, asin suguha kami. Para sa tong simbahan, tanganing maibot niya ang biyahan ang banwaan ni Diyos sa dalan ng katotoohan, matabangan ang mga nagagabatan, asin maisog na magbalamibog kan marahay na bareta sa gabos na nasyon. Mamibig kita sa kagurangan. Kagurangan, iyahan mo kami, ibahan mo kami, asin suguha kami. Para sa itong Santo Papa Leon, ikakag-apat, mga obispo, mga pade, mga diakono, kasing gabos na ministro ng simbahan, tangani, sinda, maging mga instrumento ng paghiya, kasing pagmakulog ng Diyos sa pagdarakan sa iyang banwaan na orog na harani ni Kristo, pangibig kita sa kagurangan. Kagurangan, iyahan mo kami, ibahan mo kami, asin suguha kami. Para sa mga lideres kan gobyerno, asin gabos na naglilingkod sa karahayan kan kagabsan, tanganing sinda, magiyahan ni kalimungan, makaibana ni hustisya, asin magmakulog ang mga dukha, asin mga madaling mabiktima, asin magtrabaho ng daing kapagalan para sa katunimungan, asin pagkasararo. Mamibig kita sa kagurangan. Kagurangan, iyahan mo kami, ibahan mo kami, asin suguha kami. Para sa mga nakakamati ng pagkawara, pinanluluyahan ng buon o pagsolo-solo, tanganing ma-eksperyensyahan ng daan mamumuto ng presensya ng Diyos na nag-iiba sa edad sa mga agyat sa buhay, asin makadiscover ng panibagong paglaom sa iyang pagkahera, mamibig kita sa kagurangan. Kagurangan, iyahan mo kami, ibahan mo kami, asin suguha kami. Para sa gabos na laiko, sa mga naglilingkod sa simbahan, na pinakusog kan grasya ng Diyos, ipadagos nindaan sa indang misyon na may pagkamatinao, pagkamaimbod, asin kaugmahan, mamibig kita sa kagurangan. Kagurangan, iyahan mo kami, ibahan mo kami, asin suguha kami. Para sa atong diocese, sa atong pagsulubra, ang paglabay na ini sa Jubileo, tanganing ibidon niya to ang mga balaod ng sa atong pinako. Pagkasaro sa pagtubod, asin isugod bilang mga disipulong misionero sa aking abad, mamibig kita. Kagurangan, iyahan mo kami, ibahan mo kami, asin suguha kami. Ama sa langit, dahil kananggan minauntok sa paghiya sa imong banwaan. Pag-iba sa inda, sa sindang pagbaklay, asin pagsugo sa inda, tanganing mapagpatutuokan sa imong pagkamot. Hinanyuga ang mga pamibi na sa mong idinudulot, na may pagtubod, asin itausap niyan susok sa imong banal na pagbuod. Ngunit kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen.
Mamimika mo mga tugang tinganin niya sa kuwasin sa itong atang kapagkali ko na ako ng Diyos sa mga makakaman. Para sa kaumahan sa sumuraway kaya sa iyo para sa kapinapan nato as inabibig ng banal na simbahan. Kagurangan ang pamibigan mga apostoles, magantabay sa sakripisyo na sa mong ilinadulot, sa imong ngaran, tanganing pabanalon, asin maghibo sa mong maludok sa imo, sa pagsilibrar kanyang sakripisyo. Uli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Ang kagurangan mapa sa Indo, Asin sa sarimong spirito, itaas ang mga puso, ilas sa pagbanal, magpasalamat kita sa kagurangan na sa tuyang Diyos. naliligo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangan, banal na Ama, Diyos na makakamanalig kasapuran. Tayo mga apostoles na si San Pedro asin San Pablo, nagpapaugma sa mo uligan sa imong kaisipan. Si Pedro na nangitnutan sa pagpahayag kan pagtuod. Si Pablo ang matibay na parpaliwanag na ini tangani ini masabutan. Si Pedro nagtugdas kanino na simbahan sa mga natada sa Israel. Si Pablo ang maestro asin paratuklo sa mga nasyon na aapulon pa. Kaya sa manlain-lain na paagi, sa pamilya ni Kristo ang tinipon nila. Sabay na ginagalangan kan binaban, nagiras kan sarong korona. Kaya kaibagan gabos na santo sa sinanghel, sarabay kaming nag-uumo sa imo, daing tapos na nagrurugyaw. Kagurangan ni kadaganan banal, at sinagapos na linalang na inaataman mo, maninigong nag-uumog sa imo. Uli na sa imong aki, sa mong kagurangan, sa Kristo, sa pagsika sa iyong gusto ka ng Espiritu Santo, binubuhay, asin pinapabanal mo ang gabos, asin di ka nag-uuntok sa pagtipon kay manuaan para sa imo, tanganin kung pagsirang sa pagsulok ang saldang, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangan, kami nakikimahirak na nag-aaral sa imo na inyong mga atan na binarami sa imo, tanganin mabindisyonan, kapagkali kong kabanalon, kaniyuman sa ng Espiritu, tanganin maginhawa kasing dugo, kan sa imong aki, sa mong kagurangan ni Jesucristo, sa iyang pagbuot, sinisilibrar rin inyong mga misteryo. Tagan pag ginasya pinasalugiban, nagkuhanin pinapay asin pagpasalamat, nagbendisyon, pinaakasin itinaw sa mga disipulos na sabi, mag-ako kabugabo sa simagkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Sirin man pagkapamanggi, pagkuha niya ng kalis sa pagpasalamat sa imo nagbendisyon, asin itinaw sa mga disipulos na sabi, mag-ako kang gabos asin mag-inom kaini,
Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dali na tipan, napapabuloson para sa inyo asin para sa dapul, sa pagpatawad ng mga kasalan. Ini pag-ibuon ninyo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtuon. Asin kay makanganganas na pagkabuhay liwat, pati pagsakat sa langit, siring man kami naghahalat ng sa iyang ikalawang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kining buhay asin banal na sakripisyo. Dilingyan namimili kami ang dulot ng sa imong simbahan, asin sa pagbibibukan ostya na sa pagsakripisyo kaya minaot mo maulian buot. Itugot mo na kami binabago kan hawak asin dugukan sa imong aki, panukan sa iyang Espiritu Santo, maaptan manlugod, na sarong hawak, asin sarong Espiritu ni Kristo. Ibuhan nilugod kami, dahil sagod na dulot sa imong, tangaling kaiba, kung sa imong mga pinili, makamtami ang pamana, enon, kaiba kan ulong kapalad na Virgen Maria, ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyong esposo, kaibagan sa inyong mga santos apostoles, asin mamuraway na martires, kaiba ni San Pedro, asin San Pablo, San Gregorio Magno, pati gabos ng mga santos, sa danay nindang pagsulog, sa atulang mo, nagsasari kaming matabangan, ining ostya, kang sa mong pakipagulian, namimili kami kaglangan, makapuswag ng lugod, kang katulinongan, asin kaligtasan sa bilong na kinawan, ang sa imong simbahan na nagbabakulay sa gada. O pagkami ko ang nagsasalig sa pagtubod asin paghamot, kay bakad sa imong suruan si Leon, ikakatapat, sa mong papa, asin kan sa mong obispo si Joel, kay bakad gabos ng mga obispo, asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugahi ang mga panuga kay ni pamilya na binuot mong makiatubang sa imo o gayon na ama kay raking pagsararoa sa imo ang gabos mong aki sa iman sila nagkawarara. Ang mga tugang yamong gadan asin ang gabos na nagpagayagaya sa imo na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akoon sa imong kahalian. Nagdalaong kaming makakaduman, tangaling sarabay kaming mapano sa kunpaman, kan sa imong kamurayan, uli kay Kristo sa mong kabarangnan, sa paagi niya, iwinawaras mo ang gabos na karahayan sa kinapan. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
karanasan sa mga aldaw niyaman, katulinungan tangani kaming natabangan kan sa imong pagkahirap, pagintani na talintas kasalaan, asin maligtas sa kabos na kapurisawan. Bantang kami naghahadat ng mawag ng paglaong, asin kan pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Sabi sa imong mga apostoles, katulinungan ni minawalan ko sa inyo, at sa kung katulinungan ni tinatao ko sa inyo, hari paghingaan sa mga kasaalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Kasi papagkanikuhan, mapatulinungan si magkaburunyong kami, susok sa imong kabutaan. Ika na nabubuhay na sinagahanin sa kapanahonan ang mga panahon. Amen. Ang katulinungan kan kakurangnan, dali na mapasendo. Magpatinaruhan kamo kan kanta ning katulinongan. Uyang mga tugang si Jesu Kristo, ang Kordero ng Diyos na nagpapara kan mga kasalaan at tinapaan. Palala na mga inaapod na makinamang sa pamanggi kan Kordero. Pagkaknan, umaninin ko, magtapos sa sakuro. Malagay magtarang kasanahan sa pagkala. At ang manalugin ang hawak kasi dugo ni Kristo sa kutsang buhay na rin sa koran. Amen.
ka, kagurangan orasan sa mga binago kay ng sakramento na mabuhay ng God sa simbahan. Tanganin kami nagdadanay sa pagbaakang tinapay asin sa katugduan ka mga apostoles, maging sarong puso asin sarong kadag na pinapapuso sa imong pagkamuot, huli ti Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Matugaw po ang lubos para sa mensahe na ikakausapunan ng unang paroko kalipatidan, Reverendo Padre Timban Castaluan. Mga tugang ko sa pagtuod, ngunit na aldaw, minapoon ang selebrasyon kan sa tong diamanting jubileo bilang sarong lokal na simbahan sa pagmarka asin pagpapahalaga sa ika-75 anibersaryo kan sa tong Diocese ni Legazpi. Sa satong tradisyon bilang mga Kristiyano Katoliko, ang jubileo sarong banal asin mabiyan ang taon nin huli na enot sa gabos ini espesyal na taon kan sa tuyang kagurangan ni Jesus sa pagwaras ng buhay asin grasya sa katauhan. Nin huli na ini banal na panahon pinuunan man yato ini sa paagi kaining banal na gawi kan Santa Misa kung saan binuksan para sa to ang banal na pintuan kan jubileo. Ining banal na gawin na ini, urog na naging makahulugan, asin maugma, uli kan pagtiripon, asin pagkasararo niya to sa Santa Misang ini bilang sarong lokal na simbahan. Sabi sa teolohiya, ang simbahan daan ni Kristo tunay asin urog na nahahayag sa pagtiripon sa Santa Misa na kung saan namamayo ang obispo kaibahan sa iyang mga kapatian asin ang mga laikong miyembro. Kita mo niyan ang pagtiripon na iyan. Pinamamayuhan ka sa tuyang obispo kaibahan mga kapatian asin ang mga laikong miyembro. O sabihon sa tuyang pagtiripon mo niyan tunay asin purok na nahahayag ang sa tuyang pagiging simbahan. Kaya salamat po sa tuyang gabos, ulikan sa tong pagtiripon mo niyan, na ipahayag ka sa giraray ang pagiging simbahan ni Kristo sa makasaysayan na aldaw na ini. Kaya sa ngaran po, kan steering committee, kan sa tuyang Diamond Jubilee, makuot kong ipaabot ang samong pasasalamat partikularmente sa mga minasunod enot sa mga lay leaders as in parishioners na halik sa bilog na probinsya, halik sa bilog na dioceses na sa ngunyan igwa na po kita ning anong na vikaryato. Makuot ko pong ngaranan ang anong na vikaryato kan sa tuyang dioceses as in to be acknowledged, magtindog na lang po siguro sa mga taga-bikaryato na sa tuyang mababanggitan. Ero po sa mga taga-bikaryato ni San Juan Bautista. Maraming po sila. Thank you very much. Nakulon po sila. Sa mga taga-bikaryato ni Santa Rosa de Lima. Yaraw na po sila digdi. Thank you very much. So mga taga-bikaryato ni San Rafael Arcangel, yaraw po sila duman, ayaw padigdi. Thank you very much po. Bikaryato ni San Gregorio Magno, ay ko nakuwara, yaraw pa lang kita. Bikaryato ni San Esteban Protomartir, yaraw na po sila dyan, kung di pa pasalimutan. Dangan bikaryato ni San Pedro asin San Pablo. Yaon naman po. Thank you very much po sa inyong presensya ngunyan. Dangan man po, salamat sa mga lideres kan sa itong gobyerno dito sa probinsya kan Albay, asin kan Gabos na syudad, asin munisipalidad kaini
Partikularmente maabot king pasalamatan enot ang ama kan sa tuyang probinsya, the Honorable Governor Noel Rosal. Kaya rin po ang sa iyang namumok na nagong. Nahiling ko man po kasubago, the Honorable Vice Mayor, Vice Governor of the province, the Honorable Farida Ko, yan po dyan sa parting yan. Ay na, ayaw na po digdi. Thank you very much po. Dangan, so mga Congresswoman and Congressman kan sa tuyang tulong distrito. Nahiling po digdi, the Congresswoman of the 1st District, Honorable Crisel Lagman Luistro. Thank you very much po. And of course, the congressman from the party list, Honorable Alfredo Carbin, kaya di ba po ang sa iyang namumuka na agong. Dahil sa mga mayors po, kan sa tuyang mga city, as in mga munisipalidad. Thank you very much po sa ilo. Nanginulan din siyempre ang mayor kan sa tuyang capital city, the city of Legazpi. Honorable Mayor Hisham Ismail. Thank you very much po. Napol pa akong nakilig na mayor hindi. The Honorable Mayor of Dinubatan, Mayor Jem Honghoko. The Mayor of Piuduran, Mayor Vandy Arandia. The Mayor of the City of Tabaco, Mayor Ray Bragais. The Mayor of the Municipality of Uwas, Mayor John Trinidad. The Mayor of the Municipality of Kamalig, Honorable Kaloy Baldo, kaya naman sa iyang tukan, na iyong Vice Mayor, Ding Baldo. Nahinig ko po dyan sa likod, kaya naman sa iyong mga pagkiripan, the Honorable Mayor of Tiwi, Jojo Climaco. Si Papa, tayo naman gayon. Ha? The Honorable Mayor of Limon Albay, Mayor Saison, tama? Ay, salamat. Hindi kita nasala. Dangan po sa kapusinong pag-iriba. Thank you very much po sa mga membros kan, mga pag-iriba dyan sa Kapitolyo, dangan sa mga City Hall, asin mga munisipyo. Ang presensya po kan sa tuyang mga lideres kan gobyerno sa satong Santa Misa ngunyan, nagpapahiling kang nagdadanay asin mabilungang pagtabangan kan gobyerno asin kan simbahan para sa pangkabilugan asin pangkagabsan na magkalubok ang katauhan sa banwaan ni Diyos. Salamat man po sa tuyang mga kapatihan, Diosisano asin religyoso. Sa mga tugang kong pati, ang sa tong presensya, minapahayag kan sa tong pagmakwot na padagos na tabangan ang sa tong obispo ngayon mas mairani ang simbahan sa katauhan asin magpadagos ang misyon kan sa tong lokal na simbahan. Sa mga tugang kong padi, thank you very much for your inspiring presence. Sa puntong ini po, umabot po pong naranan ang sa tong luwang Vicario General na direktang katabang kan sa tong obispo sa administrasyon kan sa tong dioceses. Enot si Reverend Monsignor Ramon Trunque, Vicar General for Formation. Dan si Reverend Monsignor Crispin Bernardi Jr., Vicar General for Administration. Siliman po ang mga namamayo kan sa tong anom na bikaryato, nakatabang man kan sa tong obispo sa administrasyon kan mga bikaryato. Bawat pumapungaranan ang Vicar Foreign kang bikaryato ni San Juan Bautista, Father Edramin. Ang Vicar Foreign kang bikaryato ni Santa Rosa de Lima, Father Sotero Ovalde. Ang Vicar Foreign kang bikaryato ni San Rafael Arcangel, Father Levi Kitasol. Ang Vicar Foreign kang bikaryato ni San Esteban, Father Paulo Barandon. Ang Vicar Foreign kang bikaryato ni San Pedro asin San Pablo, Father Jojit Borromeo. Ultimo po, nagluwa-luwa na akong ngaranan ini. Ang Vicar Foreign kang bikaryato ni San Gregorio Magno.
nagurulog kasi na ako po kaya iyan. Baka maging self-serving kita dito. Anyway, dahan po sa espesyal na paagi, makuot mi na pasalamatan ang nagkapirang mga pading asin laiko na nagtarabangan sa pagkumposo ka nagkapirang akong awit na inawit niya to sa espesyal na misang niyan. Salamat po sa mga minasunod. Reverend Father Antonio Peralta, Reverend Father Edgar Muron, Reverend Father Kevin Funasier, Reverend Father Jeronimo Sevilla, Mr. Victor Quinconsejo, and Mr. Jason Gonzalez. Salamat po sa magayon na musika ngunya na banggi. Daman po ang satuyang mga madre. Thank you very much, sisters. Purog na nagpapabanal sa satong lokal na simbahan ang presensya kan mapagsaksi na buhay kan satuyang mga madre. Ang sa ilang presensya diyan sa tuyang mga komunidad, tunay na nagpapararom kan pagtuon kan mga tao. Kaya sa tuyang mga consecrated men and women, thank you very much for being around. Para man po sa tuyang peace and order, muna na hapon dangan nila banggi, nagpapasalamat po kami sa PNP Legazpi, sa Public Safety Office and Legazpi, as in Legazpi CDRRMO. Thank you very much po sa inyong assistance. Dangan po pasalamatan naman sa tuyang mga bisita. May mga bisita po kita. Salamat po sa nagre-representar kan Diocese kan Daet, dibis sa tuyang pagtiripon. Ang Vicario General kan Diocese kan Daet, Reverend Father Omar Oco. Thank you very much po. And of course, ang Obispo kang Sorsogon na nagsiselebrar man niyan kan sa indang Diamond Jubilee. Ako rin kaya fiesta pa sa Sorsogon City. Pero tinakuan po kita ni oras kanganing pakisumaro sa tuya. Thank you very much. The Bishop of Sorsogon, Most Reverend Alan Dialogo. Dangan po, sumangapati dangan ang Obispo kang Dr. Diocese kang Legazpi na Iwan Pira. Salamat po sa Obispo kang Pira, Most Reverend Luisito Oxiano. Sa espesyal man po na paagi, gusto kong ipino na pasalamatan ang presensya kan Obispo Auxiliar Emerito kan sa itong diocese. Ang sa iya pong maugma, asin halawig na paglingkod sa satong diocese, danay na inspirasyon sa tuyang kabos. Salamat abi, Imamo Liloy Nyambao. And very importantly, salamat po sa namamayukan sa itong Santa Misa ngunyan. Magpuo na siya ikulit di sa to, gikan sa bago po kaya, may nalimawan ako, sorry. Gusto ko po pasalamatan ang nagrepresentar kang Diocese kan Masbate, ang administrador kang Diocese kan Masbate, Father Claro Aluya, Monsignor Claro Aluya. Then sinasabi ko na po, kasuka ko, salamat sa namamayokan sa tuyang Santa Misa. Magpuo na siya iulit di sa to, gikan sa Diocese kan Masbate kan 2009, kita sa iyang pinaglingkuran bilang sa tong obispo sa laog na nin haros 17 taon. Sa iyang pamamayo, natakuan kita nin kadakon na pagbabago sa satong buhay simbahan. Asin iyang gabos ang nagdara sa to, pasiring sa makasaysayan na aldaw na ini kan sa tong Diamanteng Jubileo. Salamat naman hay, the Most Reverend Joel Baydon, aki asin obispo ng Diocese ng Legazpi.
committee, dangan sa mga nag-serve sa liturgia, kung ako ka mong ngaranan, kung no rin dyan, naka-intraman ako dyan, kita-kita na sa mag-restoryahan, kan sa tuyang mga kapagalan, siri man so haraaron na kaugmahan, na kita ang nagpreparar sa makasaysayan na okasyon na ini. See you some other time. Siguro mapaabot na sa nakita kung paano na magpuro-puro mapinapakatapos sa inyo. So thank you very much sa gabos na mga members kan Satuyang Steering Committee asin gabos na naglingkod mo niyan sa Satuyang Liturgia. Lastly po, of course, sa Satuyang Mahal na Diyos. Kanakaaging luwang aldaw o sarong aldaw gayon, pagtapos kan sa tuyang Santo Papa so most recent consistory so pagdirikon kan mga kardinal duman sa Roma. So sa iyang huring mensahe nabanggit ninikan sa tuyang Santo Papa na gusto ko man banggiton po sa inyo. Sabi niya, convinced that Christ continues to work in His church. It is He who goes before us, gathers us together. He speaks through our brothers and sisters and lead us into our mission. Everything comes from Him and everything returns to Him. Kaya ultimo sa pinakamahalaga na dapat natong pasalamatan si Kristo Jesus ang satuyang mahal na Diyos. Ngunyan ibinabalik na sa iya ang satuyang nakulako na pagpapasalamat asin daing tapos na pagpumaw. Para pakadyato ni Pakusok ang satuyang kagurangan. Sabi ko sa theme song or jubilee song ng satong diocese, 7 dekada may 5, ang Diyos danay nakaibata, sa bagong dalan na agihan, simbahan na sinudal, dai na kita pababayaan. Ang interong albay, gabos kita magrokyaw. Sa ilo po gabos, salamat, mabiyayang kubileo sa Satuya gabos. Tawan-taman po ni Bago, sa itong mahal nina, Nuestra Señora de Salvación, patrona kan sa itong diocese. Awit ito po ang Salve Regina. Salve Regina,
Pray for us, O Holy Mother of God. We pray the prayer at the Angelus. Pour forth, we beseech you, Lord, your grace into our hearts, that we behold the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection. Through Christ our Lord. Amen. Pamibig sa Jubileo kan Dioceses. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon kan sa mong pagiging Dioceses. Biniyayaan mo kami